Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay magluluto tayo ng ginisang kalabasa. Pero hindi ito yung ordinaryong ginisang kalabasa na natutunan at niluluto ko sa Pinas. Dahil ito ay sinubukan kong haluan ng celery at dill. At simula nga nung magluto ako ng ginisang kalabasa na may halong ganan ay mas lalo kong naging paborito ang ginisang kalabasa. Dahil mas lalong sumarap ng hinaluan ng celery at dill. Meron nga din akong natirang konting chicken at isasama ko na din. Ang kadalasang kalabasa dito sa Israel ay yung malahiganting kalabasa na kulay yellow. At nabibili yon ng hati-hati na at nung bago pa nga lamang ako dito sa Israel ay sinubukan kong bumili at nung niluto ko ay hindi ko nagustuhan kaya naman hindi na ulit ako umulit. At nito lamang ay itong nakwento sa akin ng aking tita na ari daw ang masarap na klase ng kalabasa. Maliit na kulay green, masarap yan at maligat na parang kalabasa natin sa Pinas. Ayun nga, ready na ang ating mga sangkap. May dahon ng dill, celery, sibuyas, bawang, may konting chicken, paminta, at mga pampalasa. At syempre, hindi mawawala ang ating cute na kalabasa na napakaliit ay kung sa atin na rin sa Pinas ay parang buko pa lamang. Pangalawang beses pa nga lamang yan na nagluto ako ng ganang kalabasa at yung niluto ko ay 1 peraso lamang. At dahil bitin at nagustuhan din ni Lola at Nili kaya naman ginawa ko na ngayon 2. Ang bili ko nga dyan sa 2 peraso na maliit na kalabasa ay halos nasa 200 pesos sa pera natin sa Pinas. Isa nga yun sa paborito kong gulay, ang ginisang kalabasa. Naalala ko nga nung bata pa ako, mahilig ako magluto ng minatamis na kalabasa. Sa amin sa bukid kapag summer o tag-araw ay hindi nagtatanim ng palay dahil mahirap sa tubig kaya naman ang ginagawa ay tinataniman ng iba't ibang klase ng gulay at isa nga dyan ang gulay na kalabasa. At kapag may hinog na kalabasa ang ginagawa ko ay niluluto ko at ginagawa kong minatamis. At kapag gulay naman ay kadalasang luto sa amin ay ginisa, bulang lang o kaya naman ay ginataang kalabasa. Masarap din sa ginisang kalabasa ang may halong malunggay o kaya naman ay pansit na miki. O kaya naman ay talbos at bulaklak ng kalabasa. Simpleng luto nga lamang pero masarap naman. Ayan na nga yung kinalabasan ng 2 peraso na kalabasa at naka-1 plato din. Nahugasan ko na nga lahat yan at ready na para lutuin. Una ko nga inilagay ang sibuyas at bawang at isinunod ko na din ang konting chicken. Pagkalagay nga din ng kalabasa ay halu-haluin lang saglit at lagyan ng mga pampalasa. Ako naman ay hindi expert sa pagluluto at ang aking ginagawa ay base lamang sa kung ano ang aking alam. Pero kung kayo mahilig sa kalabasa ay siguradong magugustuhan nyo rin ang garning luto. Dito ko nga lamang na-appreciate sa Israel ang paglalagay ng mga ganang dahon-dahon dahil sa Pinas naman ay hindi ganyan ang aking nakasanayan. Dahil sa atin sa Pinas ay tamang dahon nga lamang ng malunggay ay ayos na. At pag ordinaryong Pilipino nga ay minsan ay hindi rin kilala ang celery at dill. At kahit nga ako, dito ko na nga lamang din sa Israel nakilala ang dahon ng dill na yan. At yan pala'y masarap na ilahok sa mga sinabawan na pagkain. Mahilig nga dito sa Israel ng mga tao sa mga pagkain na may sabaw kaya kapag nagluluto sila ay maraming iba't ibang klase ng mga dahon-dahon ang inilalagay nila. Ay nga takaabang na si Nilo siya tinatanong sa akin kung luto na daw ang kalabasa o dlat ang tawag nila dito. Kakaubos nga lamang din ng una kong niluto at nagustuhan nga din ni Lola at ni Nili. Kaya naman ayan, kakatapos nga lamang din kumain ni Nilush ng tanghalian ay nakaabang na ulit sa aking niluluto. Ang isa pa nga sa uri ng kalabasa na yan ay masyadong matamis. Pero nung hinaluan ng celery at ng dill ay naging balanse ang lasa at nabawasan yung pagkatamis. At dahil ready na ang ating ginisang kalabasa ay ang paborito kong kapartner niyan ay prito. Ang masarap na kapartner niyan ay yung sinaing na galunggong na maliliit pagkatapos ay ipiprito. At dahil wala ako noon, ito na lamang aking pa-partner, luncheon meat na dala ko pa galing Pinas nung nagbakasyon. Kain tayo kalabasa, kain tayo kalabasa. Bete abon. Bete abon, Nilush. Ito. Bon. Bete im. Bon. Ato bebet. No. Ma? Lahat, makamit lahat. Ken, glat. Ay nga't sarap na sarap din si Nili at hindi ko nga dinamihan din ang bigay dahil kakakain lamang din nila ng tanghalian. Iba pa nga din dyan ang boses ni Nili dahil sinisipon siya. Sa gulay nga na ibinigay ko kay Nili, hindi ko nilagyan ng chicken dahil hindi siya kumakain ng karne. Gutom na nga din ako ng mga oras na yan dahil late na ako nakatapos magluto. Bukod sa inasikaso ko pa si Lola at si Nili at inuuna ko silang pakainin bago ako kumain ay nag-video-video pa ng niluluto at for the content ng person for today's video. Kaya naman yung 1 oras lamang na dapat na paghahanda at pagluluto ay inabot na ng 3 oras. Kaya ang ending ay di gutom si Inday, makapag-content lamang.
Ayun nga't simot sarap na naman sinilos at hinigop na nga sa plato. Kapag sinili nga yung pinagluto ay sulit ang iyong pagod dahil siguradong magugustuhan at ubus niyan. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panunood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!